Kami po ay natutuwa para kay Ay de las Alas dahil napabilang po ang kanyang pangalan sa isang listahan ng mga komedyanteng lalaki at babae na sumikat nang hindi daw po nang lalait. Yung nangyari kay Nico Natividad, nag-post po siya tungkol dun sa napakatinding isyong kinapapalooban ngayon ni Vice Ganda at saka ni Axel at ni Chris. Let's go! Kasi kami po ay natutuwa para kay Ay de las Alas, ang ating comedy concert queen, dahil napabilang po ang kanyang pangalan sa isang listahan ng mga, yung sa FB page ng Pinoy History. Ito yon. Dito po ay pinili ang mga komedyanteng lalaki at babae na sumikat, nagtagumpay, nang hindi daw po nang lalait, hindi rin namimintas, at hindi nang babastos ng kahit sino. Ang nasa listahan, ang namayapa pong si Tito Dolphy, yung mga namayapa na, Tito Dolphy, Tito Babalu, si Chiquito, tapos Rene Requestas, at sa mga buhay naman po ang kasama Vic Soto, Michael V, Roderick Paulate, at Ay de las Alas. Di ba naman, napakalaking bagay para kay Ay ito, di ba? Mapasama ka sa listahan na yan, kasama ka na sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pinoy History FB page. Ayan. Ano masasabi mo doon? Naku, nakakatuwa kasi yung category nila na mga komedyanteng hindi nananakit ng mga hindi nanlalait ng kapwa, para lang magpatawa. Napakaganda nun kasi napakalinis. Malinis at pinahalagahan ng profesyon. Kahit pa sinasabi ng marami na kesyo, slapstick, kaya ano pa sabihin nila, wala pa rin yung tuwirang panlalait at anumang makasasakit sa kanilang kapwa. Pero napahalakak nila ang bayan, di ba? Palaging box office ang kanilang mga pelikula. Ano masasabi mo? Nakasama si Ay de las Alas sa hilera ng mga komedyanteng nagtagumpay na hindi nanlalait ng kapwa. Siguro anong talaga niya ni Ay. Parang ibig sabihin, ipasama ka doon sa mga batikang komedyante. Siyempre, very proud si Ay. Kasi ang maganda kay Ay de las Alas, hindi siya nanlalait ng kahit sino. Ang unang-una niya na ay ang kanya sarili. Di ba? Laging ganon. Unang-una niyang pinapansin, ini-small niya, nilalait niya yung sarili niya. Ako po'y natutuwa dahil nandito kayo ngayong gabi. Salamat po sa oras. Kung ako ngayon tatanungin, ba't ako nandito? Bakit nga ba ako nandito? Isang star of the show. Ewan ko ba, ba't yung pinagsasagan ako nung wala naman kayo napapala dito, di ba? Kapag ganon, ang sarili na, ang inilalaglag, halakhakan talaga ang kalalabasan yan. At saka napaka-safe nun kasi wala kang masasaktang damdamin ng manonood mo. Totoo yan. At saka tapos sasabihin niya kaya na sa show niya na, siyempre ako lang ang may half moon na mukha. Totoo yan. Unang-una po niyang pinipintasan, sabihin na natin, at inilalaglag talaga, ay ang kanyang sarili. Pinaka-safe na yun di ba? At dahil nababanggit na po natin ang mga komedyante, nais lang po naming magbigay ng ilang opinion tungkol doon sa pambabash na ginagawa ngayon kay Vice Ganda. Kasi po, parang nalalahat po ang mga hosts ng comedy bar. Ako po mismo ang makapagpapatunay na totoo na bardagulan po ang labanan sa mga comedy bar. Pero ang marami po sa kanila pag humaharap sa telebisyon, iniiwan yung klase ng comedy dyan sa mga bar para humarap sa telebisyon. Romel, ayokong humalo ka sa pagbibigay ng opinion kasi ang hanay mo ang pag-uusapan natin dito. Basta makinig ka lang at kung gusto mo talaga na may masabi sa bandang huli. Sige, okay. Tama. Well, dahil kami po ay laman ng mga comedy bar at nakikita po namin at nasasaksihan namin kung paano talaga ang labanan dyan sa entablado. Lalo na ikaw, diba? Unong panahon na yung mga Tuesday Club. Grupo kami, di ba? At saka kabisado na natin yung brand ng comedy nila. At kapag nagpunta po tayo ng comedy bar, dapat ay handa po tayo sa kung ano mang kalalabasan ng mga binabato nila ng mga jokes. Pero kapag sinasabi po kasi na basura ang klase ng comedy nitong si Vice Ganda ay sinasabi, palibhasa, galing ka sa comedy bar. Masakit po yun sa loob ng ibang mga komedyante na nanggaling at nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon sa mga comedy bar. Hindi naman po lahat ay ganoon. Kung sa palagay ninyo ay basura ang ginagawang pagpapatawa ni Vice Ganda, wag po nating lahatin, wag generalized kasi masasaktan naman sila, di ba? Alam mo, naaalala ko nga noon pupunta pa tayo sa comedy bar, lalo na si Chocolate, di ba? Sumalangit na. Sumalangit ka. Sasabihin niya, kayo, nandito kayo sa comedy bar, alam niyo na ang pinapasok niyo sa comedy bar. Lahat ng jokes nandito, wag kayo mapipikon. Gumagano sa. Pagka nasa television siya, hindi wala. Hindi yan sinasabi. Alam niya yung tamang panahon at tamang pananalita. Meron pa silang mga sinasabi na, may kasama po kayo mga bata. Hindi po ito Jollibee, ha? Meron din na, kung puro papuri po ang gusto niyo marinig dito, sa simbahan na lang po tayo magpunta. Ganon. Ganyan po sa comedy bar. Bardagulan po talaga sa isang pagtatangka na ang mga nagpupunta po doon ay mapahalakak nila kahit sa loob lamang po ng ilang oras. Yun po yun. Diba? Ako nakakasama ko ang mga comedy bar hosts sa iba't ibang bansa na pinagsushowhan. Ang namayapang si Chocolate, putok na putok, walang ganyan. Si Eric Nicolas at saka itong si Toko. Ay naku, panalo po. Pero maganda po ang kanilang batuhan
ng pagkukomedya. Kaya nasasaktan po, hindi naman po lahat ng mga nagtatrabaho sa comedy bar ay basura ang kanilang pagpapatawa at ang kanilang mga biro. Oo. Total, ito na ang pinag-uusapan natin. Okay, linawin natin, huwag po nating lahatin. Meron lamang pong iba na maaaring ganon, pero hindi po silang lahat. Iyon. Tama. Gusto ko lang pansinin yung nangyari kay Nico Natividad, Oo. dating membro ng Hashtag. nagsalita po siya, nag-post po siya tungkol dun sa napakatinding isyong kinapapalooban ngayon ni Vice Ganda at saka ni Axel at ni Christine. Hindi lang naman si Nico ang Nico, nagano. oo. Buong bayan naman ang pumalaban talaga, di ba? At iba pang mga personalidad. Oo, iba pang mga personalidad na hindi din po sumang-ayon sa ginawa ni Vice Ganda. Pero bakit itong si Nico Natividad, kung personally naman ng mga tao na kumakampi kay Vice, ay gano'n na lang. Ay, oo. Ang dali-dali nyo po na magsabi na, Nico Natividad, kapag nalaman ni Coco Martin yung ginawa mo na yan, kaibigan niya si Meme Vice, baka mawala ka na sa Batang Quiapo. Oo. Ako mismo, di ba? Meron silang sigaw ng boycott, di ba? Oo. I-boycott si Christopher Min dahil lagi na lang pinag-iinitan si Meme Vice. Oo. Nanonood naman sila ng Christopher Min at saka ng SNN. Tama. Hindi po ganun. Huwag kayo nananakot. Unang-una, huwag niyong ginagawa yon dahil yung mga pinananawagan nyo, katulad ni Coco Martin, ang TV5, ang iba pang mga personalidad na merong programa sa ibang istasyon, hindi po mga tanga, hindi po mga bobo yung kinakalampag nyo para pakinggan kayo nang wala naman silang kinalaman sa issue na ikinakabit nyo. Oo, Dapat hindi tama. ganon, di ba? Kung kayo po ay kumakampi kay Vice Ganda, ipagtanggol nyo po. Pero huwag yung meron pa kayong ituturo na kung Damay. sino-sinong tao, Oo. magdadamay kayo. Huwag kayong turo ng turo, baka kayo manuno. Yes. Di ba? Tama. Yung kay Nico Natividad, ano katwiran mo doon? Alam mo, parang nung una-una ko nabasa yung post niya, tapos diba tinanggal niya. Tapos nag-post siya ulit at nakahapon. Nung, Kasi naduwag ka, Naduwag, sabi, oo. binura mo agad. Oo, pero sa tingin ko parang yung mayroon siyang naranasan din na papahiya sa sarili. Yun naman ang sinabi niya, Oo. di ba? Malinaw naman. Ang, dito pwede ka nang magbigay ng Oo. opinion, tapos na tayo sa comedy Yes, bar. comedy bar, oo. Yun naman ang sinabi niya, kapag ako po ba ay inilabas ko, yung pag-iyak ko na naranasan ko, magbabago po ba ang pananaw niyo sa akin? Oo. At saka, hindi po ba kahit sa kapamilya, kahit sa mga kaibigan, kapag sumusobra na, ay tinatapik natin. At totoo yun. Tama yun, oo. Di ba? Totoo yun. Oo. Kapag lumalabis na, kinakalos po natin. Oo. Yun lang naman ang punto ni Nico, di ba? Correct. Oo. Pero bakit siya pinag-iinitan? Isa lang ang nakaligtaan ni Nico dito, na siya ay produkto ng Showtime. Yun. Na Yun. siya ay miyembro ng Hashtag. hashtags, di ba? At sana lagi natin i-consider bakit si Nico, na dating sinasabing kaibigan ni Vice Ganda, Ang siyang kumontra. ang siyang kumontra. Dapat iniisip po natin, talagang merong pinagdaanan din yung tao na gusto niyang i-share na sana, madoktor, magamot pa sana. Pero dahil sa kinokontra nyo at pinagkakampi-kampihan nyo ngayon si Nico Natividad, Binabash. kawawa naman. Na parang, Binabash. nagsabi lang naman ako ng Emosyon ko. ng emosyon ko na naranasan ko. Oo. Nagsabi lang naman ako ng totoo sa puso ko. Tama. At saka sabi nga niya, hindi po ako ang nagtanggal ng kusa sa aking post. Mm-mm. Ipinatanggal po ng management ko. Kasi ang duwag ka. Wala kang Oo. utang na loob. Galing ka sa Showtime. Pero kinumontra mo pa si Meme Vice at ang programa. Parang ganon. Mm-mm. Kaya ang sabi niya, naglabas lang po ako ng aking saloobin. Yun ang talagang nararamdaman ko. Naawa ako talaga doon sa dalawang contestants. Oo. Diba? Masama na bang magsalita ngayon? Kaya nga Masama eh. na bang sumigaw Oo. ng kung ano ang ating nararamdaman? At saka nung napanood siguro ni Nico, yun ibig sabihin doon, nakarelate siya Oo. sa nangyari Yun doon mismo, sa dalawa. mismo. Kaya nagkapagsalita siya. Oo, Mm. kaya nga sabi niya, kung ilalabas ba niya, yung iniyakan din niya, Oo. nakaranasan niya, magbabago ba ang pagtingin niyo sa akin? Parang ganon. Tama. Yes. Wag ganon. Kung talagang mahal ninyo ang inyong idolo, kayo pa nga dapat ang magsasabi na, Meme Vice, parang sobra na yata yon, baka pwede namang bawasan. Correct. O kaya, Meme Vice, ang galing-galing mo. At karapatan nyo yun na magsabi, ang galing-galing ni Vice Ganda, dahil idolo nyo siya at nasisiyahan din ang manonood. No. Karapatan nyo yun, walang pipigil sa inyo. Pero para yung sobra-sobra na ay gagawin pa rin nating tama, ay hindi pwede. Oo. Maraming kukontra talaga sa inyo. Sana lumugar tayo sa, kung mali, doon po tayo sabihin natin na mali yan. Pag tama naman, purihin. Ay, Pero oo. yung mali na gagawin nating tama, Oo. para mas marami tayong aalma sa ganung pa. Sabi nga ng isang vlogger na abogado, Oo. si Attorney Randolph Libayan, Mm-hmm. lahat may pagkakasala. Ikaw lang, Vice Ganda, ang malinis na malinis. Oo. Alam mo Ay, naman si oo. Attorney Libayan, kung Diretso magsalita, din, oo. diretso. At kung legalidad ang pag-uusapan, tinututukan ko siya. Oo. Nakaano sa kanya talaga, Oo. nakasubscribe ako. At saka kay, syempre, kay Attorney Rene, Oo. di ba? Oo. Isa din yun. Talagang, alam mo, tutok lahat eh. Kasi nung sinabi kasi ni Vice na madidimanda ka dyan, ano yung kadimandimanda? Oh, anong kadima-demanda Yun. doon? Oo. Liwanagin mo. Oo. Walang kadima-demanda. Ang layo-layo. Oo. Sabi niya, Kaya nga hindi ka dapat nagsasalita ng ganun. Ilabas mo ang pruweba. Yes. Sabi niya, yun ang sinabi ni Attorney Libayan. Oo. Kaya dating sa legalidad, doon po tayo maniwala sa may alam. Tapos na abugas siya, nag-masters, Mhm. at ito po talaga ang kanilang kumbaga sa showbiz ay 101. Correct. Yan ang kanilang kumbaga expertise. Oo, at pangkabuhayan talaga nila ito. At Oo. saka ina-explain talaga nila mabuti yun. Oo, napakalinaw ng Yun ang kanyang explain mo, explanation. tama, oo. Si Attorney Rene Bueno, ganun Ay, din, oo. di ba? Napakalinaw. Kaya huwag tayo nagsasabi ng pwede kang mademanda dyan. Kaya ang tanong ng mga abogado na vloggers, ano ang kadima-demanda? Linawin mo, Yun, di ba? tama, oo. Napakalayo, sabi niya ganun. Wala ni, hindi nga nagtangka, parang ganun. Correct. Yun. Ito po ay isang issue na siguro ay pag-uusapan pa rin. Lalo pa sa mga panahong ito ay ibinabalik na naman po sa TikTok at sa iba pang mga social media sites yung mga nakaraan katulad yung hahalikan si Vice na pinigil siya ni Nabon Navarro. Oo, Di ba oo, hahalikan meron. niya? Yung sa kanila ni Ayon Perez kung saan
po nagkaroon ng problema ang Showtime at nagkaroon ng suspension. Yung show niya sa abroad, Oo. meron siyang parang ambang hihipuan, Oo. may ganon. Bumabalik po kumbaga, sabi nga ng mga abogado, kapag nagpunta po tayo sa husgado, sa korte, kailangang malinis ang ating mga kamay. Yun ang kanilang malinaw na sinasabi. So ito po, hindi masamang magsalita, hindi masamang magbigay ng opinion. Ito po ay usapin ng bayan. At kapag nagbibigay po ng reaksyon ang mga tao, huwag niyong binabash. Di ba? Sobra. At saka lahat ng mga tao, lalo kasali dito kasi usapin sa buong mundo na ito Huwag naman buong mundo, buong bayan. Di ba? Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Hindi kasi pati yung mga nasa Sa abroad, abroad. di ba? Nagko-comment din Mga doon, kababayan natin, mga kababayan natin, OFW lalo na. Oo. Kasi nga, hindi sila sanay sa ganyan. Correct. Di Tama. ba? Oo. Hindi sila sanay sa mga, tsaka contestant sila. Isa pa yun. Di ba dapat hindi nila pinakikialaman ang naratibo ng mga guest nila? Yan, marami rin nagko-comment dyan. Oo. Kasi- Ang panauhin po, kahit sa bahay, nirerespeto. Correct. At lalo na Diba? sa mga itong topic na napakaselan, habang pinagdadaanan mo kasi at kinikwento mo, binabalikan mo yung nakaraan. Totoo yun, Oo. mahapdi yun sa Yes. puso. Correct. Naratibo nila yun. Wala dapat karapatan ang mga host na manghimaso. Dapat yung dalawang tao lang, si Axel lang at saka si Christine, sila lang yung nakaranas. Hindi totoo na yung sinasabi ng mga nakapalibot. Wala naman kayo sa kwadro. Nasa labas kayo, nakatanaw lang. Totoo. Diba? Nanonood din, no? Yun yun. Ako yung awa kay Christine doon sa nakasalampak siya na ginawa niyo akong sinungaling. Hindi kaya ng konsensya ko na magsinungaling. Wag, nako. Ay nako, basta. Grabe, mahaba itong kwentuhan na ito. Oo, mahaba pa ito. Ito kami po yung nagbigay lamang ng aming opinion. Ngayon, kung hindi ka tanggap-tanggap sa inyo, At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.